May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Kasabay ng pagiging moderno ng mundo, nag-iiba rin ang kilos at ugali ng mga kabataan. Gayong lumalawak ang kaalaman sa siyensya, kumikitid naman ang kanilang pangunawa sa mga nakatatanda. Lumilikha ng pader sa pagitan nila ang tinatawag na Generation Gap. Mga kaibigan, narito po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Gusto nyo tabunan na kami sa hukay? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Kung mayroon Ano ba mang namang klaseng kanta yan? sasalo, Ang pangit! isa Lakas-lakas magpatugtog pero basura naman ang tono. susugal Anong klaseng liriko yun? Isa, dalawa, tatlo, susugal ako. Pwede! Kahanap ako ng magandang kantahan sa radyo. Ililipat ko ang istasyon. Yan! Yan ang musika. So I face the final curtain. My friend... Ano ba naman? Bakit inilipat yung istasyon ng radyo? Nasa FM kanina, inilagay nyo sa AM? Hoy! Baduy-baduy! Hoy, Nicole! Tumigil ka, ha? Kayong mga kabataan ng badoy. Kung pumili kayo ng musika wala sa tamang tono, masakit sa tenga. Sintonado! Lalo naman yung kantang gusto nyo. Kantang pampatay. Anong pampatay? Oy! Klasiko yan! Walang kamatayan! May mensahe liriko. Nagkikwento ang kompositor kung paano niya piniling mabuhay sa paraang alam niya. Hindi katulad ng pinatutugtog niyo. Isa, dalawa, tatlo, susugal ako. Anong klaseng liriko yun? Ay nako, yun ho ang uso ngayon. Pag maganda, gayahin nyo. Pero pag pangit, dapat ibasura. Ibalik nyo sa favorite station ko ang radyo. Huwag mong pakikialaman ang radyong yan. Pag ginalaw mo ang pihitan yan, ibabalibag ko yan sa bintana. Hay naku, Kuya Zoren! Inis na inis na inis talaga ako kanina kay Lolo! Sino ba? Nung linggo nga, dito mga barkada ko. Nag-aaral kami ng pagtutugtog ng gitara. Bigla ba naman kaming sinigawan? Maingay daw kami. Kung bakit kasi sa atin pa siya nakapisan? Hoy, Nicole. Soren. Narinig ko ang pag-uusap ninyo. Huwag ganyan, ha? Kasi naman, Mama, nakakainis talaga ang ugali ni Lolo. Intindihin na lamang ninyo. Mahirap intindihin ng isang matandang nagmamaldito, Mama. Mabuti kung maliit na bata siya. 5 or 6 years old.
Madali naming maintindihan yun. Pero si Lolo, Nag-uulyanin na ang lolo nyo, Soren. 74 na siya. Ang dami dyan na mas matanda pa kay Lolo. Mababait naman. Hindi tulad ng tatay nyo. Sobrang sungit. Ano ka ba, Nicole? Ang bibig mo, ha? Baka biglang dumating ang lolo ninyo, marinig yan sinasabi mo. mabuti nga marinig niya eh. Soren! Para malaman niyang naiinis kami sa kanya. Para lumipat na lang siya kay na Tita Patricia, doon na lang siya tumira. Doon naman siya maghasik ng kanyang kasungitan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kailangan mag-exercise ako kahit pakonti-konti. Ikot-ikot ang bewang. Pataas-taas ang kamay. 1, 2, 3. Ito po yung hinihingi ninyong kape, oh. Akin na. Ay. Ay, Ano bang kape ito? bakit ho? Ano bang kape yan? Parang katas na makabuhay. Mapait. Sadya ho konting asukal lang ang inilagay ko. Kasi nga iniingatan natin na huwag tumaas ang blood sugar ninyo. Nung huling patingnan ko kayo, pre-diabetic na ho kayo. Lagyan mo ng asukal yan. Ha? Kung hindi mo dadagdagan ng matamis, itapon mo na lang. Ate, pwede ba dito na muna sa inyong itay? Eto na naman ba tayo, Mildred? Pinag-usapan na natin to dati, hindi ba? Ikaw na ang bahala mag-aalaga sa tatay natin. Kasi kayo naman ang magmamana ng matad na bahay. Kung gusto mo, sa'yo na lang ang dating bahay. Hahanap kami ng ibang matitirhan. Bakit ba? Kasi nga ang hirap ng pakisamahan ng itay. Madalas mainit ang ulo. Laging nakaangil. Konting kibot, galit. Tao ka, oo. Pagpasensyahan mo ng tatay. Kung ako lang, kaya kong unawain si itay, Ate Patricia. Kaya kong pagpasensyahan. Pero ang mga anak ko, naiinis na sa ugali ng lolo nila. Madalas nga kasi, wala na siya sa katwiran. Mga anak mo, sabihin mo sa kanila konting pasensya lang. Kasi nga si itay parating nanininghal. Kaya tuloy nawawala ng amor sa kanya mga apo niya. Kaya nga naisip ko, dito muna siya sa inyo Ay, ang problema nga nag-uopisina ako Oh, sinong titingin kay itay habang nasa trabaho kami mag-asawa? Ang mga anak namin pare-parehong nag-aaral. Sa iyo lang siya talaga pwede. Kasi full-time housewife ka, nasa bahay ka lang. Wala naman sanang problema, ate. Kundi lang bugnutin ng itay. Ganito na lang Habaan mo na lang ang pasensya mo. Tatay natin yan. At sa ating dalawa, ikaw lang talaga ang nasa posisyon para makasama ng ating ama. Walang yakang aso ka. Walang yaka. Ang sarap mong lumpuhin. Lolo, tama na! Huwag yung matawa ng walis ka, Boom! Bakit yung ba binububog ang aso ko? Ano kasalanan ko sa inyo? Walang yayang asong yan. Bakit nga po? Hindi mo ba nakita? Ha? Ayan. Tingnan mo ang paborito kong tsinelas. Nginat-ngat niyang alaga mo. Huwag nyo kasing sinasaktan. Grabe naman kayo manakit ng hayop. Alam nyo bang yan ang hiningi kong birthday gift kay Papa nung mag-birthday ako? Madalas nga sa kwarto ko pa yung natutulog Kung ayaw mo masaktan ang aso mo, huwag mo siyang palabasin sa kwarto mo! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mama, kailan ba uuwi si Papa galing Saudi? Ay, naku, matagal pa, Soren. Bakit ba panay ang tanong mo kung kailan magbabakasyon ang papa mo?
Kasi nga, sasabihin namin sa kanya ni Nicole na umalis na lang tayo dito. Ha? Bumili na lang tayo ng sarili nating bahay. Oo nga, Mama. Dapat may sarili na tayong bahay. Paano ang lolo ninyo? E di, iwan natin siya rito. Ayaw siyang kuhanin ni Tita Patricia eh. Ang daya naman kasi nila. Bakit tayo ang natukahang mag-alaga kay Lolo? Tayo kasi ang kapisan. Katuwiran ng Tita Patricia ninyo, tayo raw naman ang nagmana ng bahay, kaya dapat tayo ang mag-alaga sa lolo ninyo. Ay naku, Mama. Ang pangit na nga ng bahay na to. Alam niyo ba, sa street na to, isa tong bahay natin sa pinakaluma. Kaya umalis na lang tayo rito. Hindi pwede ang iniisip ninyong yan. Kahit ganyan ang lolo ninyo, hindi ko siya pwedeng pabayaan. Pati nga kayong madalas singalan ni Lolo, di ba? Pinagpapasensyahan ko na lang. At yun din ang pakiusap sa inyong magkapatid. Pagpasensyahan na rin ninyo lolo ninyo dahil tatay ko yan. Kung wala siya, wala rin kayong ina. Ba't umagang-umaga? Kunot na kunot ang noo mo. Bad trip ka? Buti alam mo. Kanino ka na bad trip? RJ, wala namang ibang nakakasira ng araw kundi isang tao lang. Sino? Ang lolo mo na naman. Eh di sino pa? Ano naman bang ginawa niya at nasira ang mood mo? Narinig niya na humihingi ako ng dagdag allowance kay Mama. Sumabad ba naman? Noon daw panahon nila, nagtsatsaga silang pumasok sa school ng walang baon. Yung ganong komento ng lolo mo, hindi mo na dapat pinapansin. Alam mo naman ang matatanda, lahat napupuna ng mga yan. Ang kaso nga, nakaka-bad trip, tol. Lahat na lang pinakikialaman niya. Isa pa, hindi naman niya pera ang hinihingi ko. Pera yun ng parents ko, hindi sa kanya. Alam mo, tol, kapag ganyan na lagi kang bad trip sa buhay mo, madali kang tatanda. Ayos lang yun. Okay lang na madali akong tumanda. Pero isa ang sisiguraduhin ko sa'yo. Hindi ako magiging buwisit sa ibang tao tulad ng lolo ko. Nicole, hindi ka ba busy, anak? Hindi naman po, Ma. Wala kaming assignment ngayon. Halika, tulungan mo ako magluto. Dalaga ka na, kaya kailangan may alam ka na sa kusina. Para pag nag-asawa ka na, mahahainan mo na ng masarap na putahing asawa at mga anak mo. Kakainis kayo, Mama. Oh, bakit? Wala pa nga akong boyfriend. Asawa at anak agad ang sinasabi niyo sa akin. Naku, darating ka rin doon. Halika na. Sige na nga. Ano yun? Naku, nahulog yata sa hagdan ng lolo mo. Dali, tingnan natin. Itay! Itay, napano kayo? Itay! Mama! Tingnan niyo ho! Sa baba po ng hagdanan! Ano ang mangyayari sa tagpong ating iniwan? Mawawala na ba ang matandang kinaiinisan ng magkapatid na Nicole at Zoren? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Rush Juzen, Bobby Cruz, Chester Jan Singyan, Princess Cadavora, Olive Madrideos, Susan Robles, at si Lionel Benjamin sa papel na Ador. Dilapatan ng tunog ni Jerry Butia, sa musika ni Buboy Salonga, superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Buyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Gusto nyo tabunan na kami sa hukay? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas.
DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Gusto Nyo Tabunan na Kami sa Hukay. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Anong nangyari, Itay? Kinuha ko ang gitara sa kwarto ni Zoren. Naisipan ko kasi kakanta ako ng mga kundiman. Tutugtugan ko ang sarili ko, kaso nadupilas ako't nabitiwan ko ang gitara. Naku, Mama. Magagalit si Kuya Zoren. Nabasag ang kanyang gitara. Itay, nasaktan ho ba kayo? Konti lang. Hindi naman ako tuluyang nahulog eh. Nakakapit ako sa gabay ng hagdan. Pero yan nga, nabitiwan ko ang gitara ng anak mo. Ako na lang ho ang bahalang magpaliwanag kay Soren. Aliw kayo, kumapit ho kayo sa akin. O dahan-dahan mo. Nanginginig ang mga kamay ninyo, Mabuti ho nakahawa kayo kaagad. Wala ho bang masakit sa mga paan ninyo? Wala naman. Wala. Kaso nga, Mama, Jack, magagalit si Kuya Zoren. Ang mahal kaya ng bili niya sa gitarang yan. Nicole, narinig mo naman ang sinabi ko, di ba? Ako na ang bahala magpaliwanag sa kuya mo. Mabuti nga, gitara lang ang nahulog mula sa itaas ng hagdanan. Paano kung lolo mo napahamak? Yun ba ang gusto mo? Nicole, narito pa ako sa university. Ba't ka tumatawag? Kuya Zoren, bad news kaya ako tumawag. Anong bad news? Anong ibig mo sabihin? Ang gitara mo, nawasak. Ano? Bakit? Anong nangyari? Pinakialaman ni Lolo. Tapos nabitawan niya habang bumababa sa hagdanan. Ayun, wasak na wasak. Buwisit talaga ang matandang yan. Bakit hindi pa siya ang nahulog sa halip na yung gitara ko? Yun nga rin ang iniisip ko, Kuya. Bakit hindi pa siyang nahulog? Pero alam mo, parang kampi pa sa kanya si Mama. Uuwi agad ako. Makikita sa akin ng matandang yan. Itay, hinainan ko na kayo. Mauna na kayong kumain, ho? Hihintayin ko ho ang dalawa niyong apo. Galit ka rin ba sa akin kaya hindi mo ako sasabayan kumain? Dahil nabasag ko ang gitara ng anak mo. Hindi ho. Narinig niyo naman, hindi ba? Sabi ko ho kay Nicole, ako na lang ang bahala magpaliwanag kay Soren. Sabihin mo, galit ka rin sa akin.
Tay, Sige, magkampihan kayo mag-iina. ano ba naman kayo? Kayo pa ngayon na nagagalit. Kasi permission na ang tingin nyo sa akin ngayon eh. Dahil matanda na ako, wala na akong silbi sa inyo. Ayoko na kumain. Itay, saan ho kayo pupunta? Itay! Wala kang pakialam. Diyos ko naman. Ano ba naman ito, tatay ko? Naiipit tuloy ako sa pagitan ng sarili kong ama at ng aking mga anak. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Lolo! Lolo! Lumabas kayo dyan sa kwarto nyo! Lolo! Ano ba? Ba't gusto mong gibayin ang pinto ng kwarto ko? Ako ang dapat magtanong sa inyo, Lolo. Bakit nyo binasag ang gitara ko? Hindi ko binasag. Nabasag. Kasi nga, pinakikilaman nyo ang gamit ko. Nananahimik ang gitara ko sa loob ng kwarto ko, kinuha nyo at ibinagsak ninyo. Makulit ka rin, ano? Hindi ko binagsak. Bumagsak. Kasi nga pinakilaman ninyo. Kung hindi nyo yung kinuha sa kwarto ko, mababasag ba yon? Tumahimik ka. Kung gusto mo, babayaran ko. Bakit akala mo ba wala akong kwarta? May pera ako. May pensyon ako. Wala akong pakialam sa pensyon nyo! Ang pinag-uusapan, isang gamit na pinakaiingat-ingatan ko! Nasira dahil sa inyo! Ano ka ba? Wala ka ng galang, ha? Tama na yan! Huwag ka makipagsigawan sa lolo mo! Hayaan nyo ako, Mama! Nakakainis sa itong tatay nyo eh! Kung naiinis ka sa akin, maluwag ang pintuan ng bahay. Umalis ka rito! Huwag mong kalilimutan, bahay ko ito! Ako pa rin ang may karapatan sa pamamahay na ito! Mama, kayo na mismong nakarinig. Pinapalayas na tayo ni Lolo dito sa bahay niya. Kaya may katuwiran na tayo maghanap ng ibang matitirhan. Mangupahan muna tayo ng apartment. Tapos pagdating ni Papa galing Saudi, saka tayo bumili ng sarili nating bahay. Naiisip ko rin yan, Nicole. Pero siyempre, umiiral pa rin ang pagiging anak ko. Pabihira kayo, Mama. Pinapalis na nga tayo, di ba? Narinig nyo naman yung sinabi niya kanina. Pinagdidiinan ni Lolo na sa kanya ang bahay na ito. Narinig ko nga yun, anak. Kaya nga, sige na po, Mama. Umalis na tayo rito. Ang sungit-sungit naman niya eh. Bahala na siya sa buhay niya. Sadyang hindi ko sinabi kay Mildred na ngayon ang uwi ko. Pati sila Zorin at Nicole, pasusurpresa sila sa bigla akong pag-uwi. Tataksi na ako. Taksi! Boss, saan ho tayo? Kalawakan, at uunahan na kita ha. Huwag mo kong gagamitan ng metrong may pitik. May pinsan akong pulis. Sir, parehas ho ang metro ko eh. Takot ho ako sa karga. Buti naman. Tara. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas.
Kakainis ka naman, Reden. Nung isang araw magkausap tayo sa telepono, hindi mo man lang sinabi sa akin na ngayon na pala ang uwi mo. Kasi nga, gusto ko kayong surpresahin. Ang mga anak natin. Nasa school pa sila. Pero parating na yon, hapon na eh. Ang itay. Ay nako, problema ko ang Itay. Ilang araw nang alis ng alis. Hindi tumatambay dito sa bahay. Bakit? Ano na naman ang naging problema ng tatay mo? Baka naman pinapatulan niyo yung sumpong nung matanda. Nakakapuno rin naman kung minsan. Ay, teka, ipaghahain kita. Jack, gutom ka. O sige, maghain ka. Ang itay, wala pa rito sa bahay, hapon na. Sa edad niyang yun, dapat namomonitor mo ang lahat ng kilos. Oh, ayan na pala Itay eh. Tay, magandang hapon po. Mano po? Ay, umuwi ka na pala galing Saudi dito. Kanina ka pa ba? Mag-iisang oras na rin po. Kumusta ko kayo? Eto, ayos lang. Sige, tako'y magpapahinga sa kwarto ko. Bakit gano'n lang itay? Malamig na hindi ko mawari. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo sa telepono, hindi ba? Nag-iba na ang ugali ng Itay. Ang hirap na niyang pakisamahan. Ngayon dumating na ang manugang ko. Alam ko magsusumbong sa kanya ang mga apo ko. Pasasamain nila ako ng gusto sa kanilang ama. Uy, ano ba sa akin? Kung gusto nila akong iwan, edi umalis sila. Hindi ko sila pipigilan. Ipakikita ko sa kanila na kahit wala sila, kaya kong mabuhay. Buti nga yung nag-iisa. Buti yung nag-iisa ako dito sa bahay ko. Wala akong kabibusitan. Pa, inip na po talaga kami sa pag-uwi niyo. Kasi meron kaming gusto sabihin sa inyo ni Nicole. Tungkol ba sa pag-aaral ninyo ang sasabihin niyong magkapatid, Soren? Hindi po. Tungkol saan? Tungkol po sa pagkakaroon ng sarili nating bahay. Diba, kaya naman natin bumili ng sariling bahay. Kahit townhouse lang, Papa. Sige na po. Kahit po sa labas ng Maynila tayo makahanap para medyo mura. Bakit? Anong problema dito sa bahay ng lolo mo? Kuwan po kasi, mahirap yung nakikipisan lang tayo. Kung may sarili po tayong bahay, wala tayong pakikisamahan. Sabihin mo nga sa akin ang diretso, Soren, ang dahilan. At gusto mong lumipat tayo ng bahay. Prangkahin mo ko. Dahil ba sa lolo mo? Makuha kaya ni Soren ang simpatya ng kanyang ama? Kung sakali nalilipat nga ng tirahan ng mag-anak, ano na ang magiging kapalaran ni Lolo Ador? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page nang may pangako ang bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Ras Juzen, Bobby Cruz, Chester Jan Singyan, Princess Cadavona, Olive Madrideos, Susan Robles, at si Lionel Benjamin sa papel na Ador. Dilapatan ng tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Buyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang 3 kabanata ng kasaysayang ito.
Gusto niyo tabunan na kami sa hukay. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. May pangako. Ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Gusto nyo tabunan na kami sa hukay. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. Sige na, Papa. Pumayag na po kayo bumili tayo ng sarili nating bahay. Investment din naman po yun, di ba? Can afford naman tayong bumili. Ano po, Papa? Oy, God bless, anak. God bless. Sige, maupo ka. Tama-tama dating mo. May importanteng bagay kaming pinag-uusapan ng kuya mo. Si Mama? Wala ang mama mo, grocery. Ang lolo nyo naman, kanina pa rin umalis ng bahay. Kaya makapag-uusap tayong 3 ng masinsinan. Ngayon, ano bang problema nyo sa lolo nyo? Sinabi ko naman po sa inyo, Papa, di ba? Madalas wala sa lugar si Lolo. Madalas mainit ang ulo, laging nanininghal. Oo nga po, Papa. Pati nga si Mama madalas ding singhala ni Lolo. Kaya madalas nakikita namin ni Kuya si Mama, tahimik na lang siyang napapaiyak. Kaya pumayag na po kayo, Papa. Bumili na tayo ng sarili nating bahay. Umalis na tayo rito. Oo. Totoo ang sinabi nyo. Sa savings namin ng mama nyo, kaya na nating bumili o magpagawa ng sarili nating bahay. Pero yung paglipat, yung pag-alis natin dito, hindi basta-basta yun. Ano pong ibig niyo sabihin? Meron muna akong itatanong sa inyong magkapatid. At depende sa magiging sagot ninyo kung pagbibigyan ko ba ang inyong kahilingan. Ano pong itatanong ninyo? Halimbawang, ulyanin na rin ako. Ganyan din ba ang ituturo ninyong pagtrato sa akin? Sa inyong magiging mga anak? RJ, na-bad trip din ako sa papa ko. Sobra ka naman. 2 years ninyong hindi nakasama ang papa mo. Tapos, pag nagbakasyon siya dito sa Pilipinas, kinababad tripan mo pa. Kasi nga, gusto namin ng kapatid ko na bumili na kami ng sariling bahay namin. Para makalayo na kami sa lolo namin, bad trip din. Biruin mo, dinaan pa sa drama ang pagsasabing ayaw niya bumili ng bagong bahay. Sure ka ba? Kaya ng budget ng parents mo ang bagong bahay. Oo naman.
Mining engineer si Papa. Maganda ang trabaho niya sa oil company sa Saudi. Saka, nakikita ko ang bank book nila ni Mama. Kaya alam ko can afford kaming bumili ng sarili naming bahay. Kaso nga, ayaw niya. Alam mo, Tol, naiintindihan ko ang airpods mo. Ikaw nagiging KJ ka na rin eh. Hindi sa KJ. Instead na kaasaran mo ang lolo mo, dapat inuunawa mo siya. Matanda na kasi yun. At ang matatanda, marami na silang insecurities sa buhay. Tay, kung bata-bata pa lang kayo, yayain ko sana kayong uminom tayo kahit tig-2 boteng beer. Oo nga, Reden. Sabi ng doktor ko, wag na raw akong iinom ng serbesa. Maaari daw maging aktibo ang arthritis ko. Kung sa bagay, kahit ako, bihira rin uminom eh. Pag nasa Saudi ako, green tea ang ginagawa kong pampantok sa gabi. Oh, tay. Bakit bigla kayong natahimik? Bigla kayong tumingin sa malayo? Pakiramdam ko parang meron kang problema. Wala. Wala akong problema. Nalulungkot lang ako, Reden. Bakit po? Mahirap pala pagbalo ka na. Pag nag-iisa na sa buhay. Hindi naman po kayo nag-iisa, tay. Narito po kami. Ang asawa ko at 2 niyong apo. Kasama niyo kami. Yang asawa mo, lagi rin galit sa akin yan. Lalo na ang 2 anak mo. Pakiramdam ko pinagsasawaan na nila ako. Oo. Huwag ko kayo mag-isip ng ganyan, tay. Mahal ko kayo ng mga apo ninyo, lalo ng asawa ko. Anong mahal? Reden, nasa malayo ka, kaya hindi mo nakikita ang galaw nila. Pakiramdam ko, gusto na nila akong mawala. Para wala na silang iniintinding matanda. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sa loob ng maraming taon ng ating pagiging mag-asawa, yung ganito ang pinakamalungkot na araw para sa akin. Yung ganito na ihahatid kita dito sa airport. Ilang taon na lang, Mildred. Pag nakatapos sina Zoran at Nicole, pipirme na ako dito sa Pilipinas. Matagal pa yun. Napakabilis ng panahon. Isa pa, sa pagtatrabaho ko sa Saudi, gumanda ang buhay natin. Mining engineer ka. May mga minahan naman dito sa Pilipinas, hindi ba? Pero karamihan sa minahan dito sa atin, ando sa Mindanao. Kung doon ako magtatrabaho, doon din ako pipirme. Delikado pa. Alam mo naman sa Mindanao, madalas may gulo. At saka, hindi ako makakakuha rito ng sweldong sinlaki ng sinusweldo ko sa Saudi. Bahala ka na nga. O, tawagan mo agad ako pagdating mo sa Jeddah, ha? Oo. Yun naman talagang lagi ginagawa ko eh. Uy, siya nga pala. Huwag kang masyadong nagpapa-stress kay Itay, ha? Maraming kilos at ugali ang Itay na nakakainis talaga. Hindi mo lang alam yun. Pero, salamat. Kasi ikaw pang manugang lang ang nakakaintindi sa kanya. Matanda na ang tatay mo, Mildred. Obserbasyon ko sa kanya, nagkaka-Alzheimer's na. Kung minsan mabait, pero madalas abulido at mainit ang ulo.
Sinabi mo pa. Kaya naman madalas nayayamot ang mga anak natin sa kanya. Lagi mong pagsasabihan yung dalawang yun, ha? Hindi dapat kinayayamutan ang kakulitan ng matandang nag-uuyanin. Ang dapat, lalo pang pinapakitaan ng malasakit para maramdaman nilang meron pa rin silang halaga. Nagugutom na ako. Pero ayokong umuwi. Mabibwisit lang ako pag andun ako sa bahay dahil sa mga apo kong salbahe. Mabuti pa sa karinderya na lang ako kakain. Mabuti pa dito sa karinderya, masasarap ang ulam. Sa bahay namin parang pinanghihinayangan ni Mildred ang ipinapakain sa akin. Dito sa karinderya, nakakain ko kung anong gusto ko. Bahala sila sa buhay nila. Mamayang gabi na lang ako uuwi. Nicole, naghain na ako. Kakain na tayo. Oh, tinawag mo na ba lolo mo? Wala si Lolo sa kanyang kwarto, Mama. Ha? Saan na naman kaya nagpunta ang matandang yun? Oras ng pagkain, saka pa umaalis sa bahay. Ipagtira niyo na lang si Lolo ng pagkain. Uuwi rin po yun. Mama, nakita ko si Lolo. Ha? Andun sa may labasan. O ay, anong ginagawa niya doon? Wala lang. Palakad-lakad lang. Para nga pong galing siya sa karinderya dun sa kanto eh. Baka kumain na sa karinderya si Lolo, Mama. Kaya hayaan niyo na lang siya. Ay, nako, ang lolo ninyo, oo. Tatay ko yan, pero ang hirap talagang alagaan. Hindi ko naman siya pwedeng laging sundan. Busy naman ako dito sa bahay. Hayaan nyo na lang siya, Mama. Ay, Mama, sa birthday ko mag-i-invite ako ng mga friends ko, ha? 19 na ako. Kahit konting handa lang, basta dito lang kami sa bahay. Magbabanding kami rito. O sige, ikaw ang bahala. Ay, naku, Mama. Oh, Baka kasama sa mga iimbita ng Nicole na yan ang boyfriend niya. Uy, mahiya ka kuya ha. Wala pa akong boyfriend. Sus! Sino yung laging sunod ng sunod sa yung lalaki sa school? Kaibigan ko lang yun, no? siya, tama na yan. Baka magkapikunan pa kayo. Maghahanda ako ng konti. At kung halimbawang kulangin tayo sa pagkain, magpa-deliver na lang tayo ng pizza. O kahit na saang fast food dyan. Pero magkakaroon ka ng problema, Nicole. Anong problema? Si Lolo. Ipagdasal mong huwag siyang tupakin. Dahil pag sinumpong ang matandang yun, tiyak gagawa na naman yun ng eksena. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ay, Kuya Zoren, halika rito. Ipapakilala kita sa mga kaibigan ko. Hi, Kuya! Hello, enjoy lang kayo ah. Ano yun, Kuya Zoren? Sino ba? Eh di si Lolo. Nakakaasar talaga! Kung kailan marami akong bisita, saka pa sumabay. Teka nga. Lolo! Ano ba naman kayo? Kung kailan may mga bisita ako, saka kayo nagpapatugtog dito sa salas? Bakit magpinataya? Bakit? Kayo lang ba may karapatang magsaya? Ako gusto ko rin magsaya! Ang sabihin nyo, gusto nyong manggulo. Ano? Kayo ang magulo eh. Hindi ako. Ang ingay nyo, dilig na dilig sa kwarto ko. Hindi ako makapagpahinga na maayos. Ayun, ang ibig sabihin, nananadya kayo. Nagkakasiya kami sa labas, tapos sinabayan nyo ng kantang sintanda nyo. Ay, huwag mong insultohin ang katandaan ko. Pero kasi kainsulto ang ginagawa ninyo. Magtiis ka! O kaya umalis kayo dito sa pamamahay ko! Matagal na namin gustong umalis. Kaya lang, naawa pa rin kami sa inyo. Pero pag ganyan ang inyong ugali,
Dapat talaga sa katulad ninyo, naiiwang mag-isa! Dapat nabubulok na kayo sa ilalim ng ungay! Huwag kang mag-alala. Malapit na. At pag nangyari yon, siguro nga magiging masaya na kayo. Dahil ramdam ko, nagsasawa na kayo sa akin. Itay, pumasok na ho sa school ang mga bata. Lumabas na ho kayo sa kusina. Sabay na tayo mag-almusal. Wala akong ganang kumain. Hindi ako nagugutom. Gusto ba ninyo? Dalhan ko kayo ng pagkain dito sa kwarto nyo? Sinabi ko na, di ba? Hindi ako nagugutom. Ikaw na lang kumain. Itay, kung galito kayo sa mga anak ko, huwag naman ho sana ninyo ako idamay. Bakit hindi kita idadamay? Kakampi ka ng mga anak mo eh. Di ba? Di ba? Baka akala mo hindi ko narinig ang pag-uusap ninyong mag-ina. Isinusuka na ninyo ako. Nangihinawa na kayo sa akin. Tay. Ganito talaga pag matanda na. Pag wala na kaming silbi. Gusto ninyo, tabunan na kami sa hukay! Bakit tila palalim ng palalim ang nakakubling hinanakit sa dibdib ni Lolo Ador? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Ras Juzen, Bobby Cruz, Chester Jansinian, Princess Cadavora, Olive Madrideos, Susan Robles, at si Lionel Benjamin sa papel na Ador. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutiap. Sa musika ni Buboy Sanong. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito po inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabipang kapanapalabik na kabanata ng kasaysayang ito. Gusto nyo tabunan na kami sa hukay? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas.
Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Gusto nyo tabunan na kami sa hukay? Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako. Ang bukas. Sino ba itong kung makakatukipag-gilbay ng pinto? Sandali! Ate Patricia, ikaw pala. Ang aga mo Salamat. Ha? Ikaw ang nagbukas ng pinto. Hindi ako magtatagal, Mildred. Meron lang akong gustong sabihin sa'yo. Bakit mukhang galit ka? Ano ba yung sasabihin mo? Bakit pinababayaan mo ang tatay? Ano? Sino nagsabi sa'yo na pinababayaan ko ang tatay? Alagang-alaga ko siya dito, Ate Patricia. Kahit nga nakakainis ang ugali niyan eh. Asikasong-asikaso ko siya rito. Pero nagsumbong sa akin ng isang kasama ko sa opisina. Madalas daw niya makitang kumakain sa karinderya sa may labasan ng Itay. Bakit? Hindi mo ba siya napapakain ng maayos dito sa bahay niyo? Magdahan-dahan ka naman sa pagsasalita. Sagana siya sa pagkain dito. Halimbawang hindi namin siya nakakasabay, ipinagtitira ko siya para siguradong meron siyang kakainin pag uwi niya dito sa bahay. Bakit ganun ang sumbong sa akin? Ewan ko sa taong nagsumbong sa'yo. Kung gusto mo, halika sa kusina. Tingnan mo, ang dami kong niluto. At tingnan mo rin, may sariling adult milk ang tatay. Anong napapabayaan ang sinasabi mo dyan? Pasensya ka na. Pero nagtataka talaga ako, Mildred. Bakit nakukuha pang kumain ni Itay sa karinderya? Kakausapin ko ang Itay pagdating niya mamaya. Bakit siya kumakain sa karinderya? Lagi namang maraming pagkain dito sa bahay. Ay, ayan na ata siya. Narinig ko bumukas na ang pinto. Kailangan ko ng tubig. Itay, mabuti ho dumating na kayo. Galing ho dito si Ate Patricia. Uy, ano sa akin kung galing dito kapatid mo? Kasi ho nagagalit ho siya sa akin. Bakit ko raw kayo hinahayaang kumain sa karinderya? Sabi ko naman ho, hindi ko alam na kumakain kayo sa labas eh. Bakit nga ho ba nagpupunta pa kayo sa karinderya? Ang dami naman nating pagkain dito. Mabigat ang dugo sa akin ng mga anak mo. Iniisip siguro nila, pabigat ako sa inyo. Itay, wala hong nag-iisip ng ganyan sa inyo sa dalawang anak ko. Huwag mo na silang pagtakpan. Malinaw ang sinabi sa akin ng panganay mo. Dapat daw nabubulok na ako sa ilalim ng hukay. Hindi nyo lang ako maiwan. Pero gusto nyo, mamatay na ako. Hindi ho totoo yan. Ano ba naman kayo, Itay? Sinabi niya, hindi ba? Salitang galit lang ho yun. Pinagsabihan ko na nga ho sila eh. Ang nasabi na, hindi na mababawi pa. Isa pa, hindi yung lalabas sa bibig ng anak mo kung hindi totoo sa loob niya. Kaya sinabi ko nga sa kanya, huwag siyang mag-alala dahil malapit na akong mamatay. Itay naman. Sa totoo lang, gusto ko na naman talaga mamatay. Gusto ko nang sumunod sa iyong ina. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang bukas. Hello, Reden. Mildred, kumusta kayo dyan? Ayos naman, walang problema. Ang pag-aaral ng mga anak natin, okay din. Masipag naman sila mag-aaral. Kaming mga Filipino engineer dito sa company namin. Medyo may problema kami. Ha? Bakit? Anong problema ninyo? Gustong baguhin ng employer namin ang kontratang pinirmahan namin. Ang gusto nila,
bawasan ang malaking sweldo namin. Siyempre, ayaw namin pumayag. Kung hindi raw kami papayag, umuwi na lang daw kami. Anong plano ninyo? Napagkasunduan namin, uuwi talaga kami kahit wala sa oras. Kasalanan kasi nitong mga ibang lahi rito eh. Yung mga Thailander at mga Indiano, tumatanggap ng mababang sweldo. Nadadamay kaming mga Pilipino. Sige, umuwi ka na lang. Total naman may konti na tayong ipon. Siya nga pala. Kumusta ang itay? Ay, naku. Problema pa rin. Mas lumala pa ngayon. Anong ibig mo sabihin? Ang mga anak natin, hindi na kinakausap ng itay. Ito namang dalawa, nakikipagtikisan sa lolo nila. Naiipit ako sa gitna rin eh. Siya. Huwag ka na umiyak. Hayaan mo. Uuwi na lang ako para may makatuwang ka sa pag-aayos ng problema sa pamilya natin. Mabuti pa nga. Mag-iingat ka. Hihintayin ka namin. Kuya Zoren, narito ka na pala. Wala ang isang prof namin kaya maaga akong umuwi. Ikaw, kanina ka pa din ba dito sa bahay? Magkasunod lang tayo. Ay, siya nga pala kuya. Yung high school classmate ko. Yung kapitbahay natin dyan sa tapat. Kilala ko yun. Anong tungkol sa kanya? Magdidibo siya. Humihingi ng pabor. Baka raw naman pwede tayong dalawa na makasali sa kotilyon. Bigla raw umatras yung isang pares eh. Tayo ang gustong ipalit. Hindi na ako nakatanggi. Saan gagawin? Sa basketball court? Huwag kang ang suplado. Nakikiusap yung tao. Sige na kuya. Umuo na ako eh. Bumayag ka na. Wala na raw silang ibang makukuha. Sige, sumagot ka na pala eh. Isinubo mo na pala ako. Ano pang magagawa ko? Ano ba yung narinig kong pinag-uusapan ninyo magkapatid, ha? Ay nako, kami po ni kuya. Kasali raw kami sa kotilyon sa dibo ng dating high school classmate ko. Kaklase mo nung high school? Bakit ngayon lang magdidibo? Mas matanda talaga ako ng 1 taon sa kanya, mama. Proxy lang naman kami. Isinubo ako ng babaeng yan. Kita. Wala na raw kasi ibang makukuha. Alam nila, may gown ako. Ikaw naman, meron kang coat. Oo nga naman, Soren. Hayaan mo na. Pakikisama lang. Mahirap yung walang pakikipagkapit bahay. Kailan ba yun? Biglaan nga po, mama Sa linggo na. Nako, masasabay pa sa pag-uwi ng papa ninyo. Hindi bale. Kung gabi uuwi ang papa ninyo, ako na lang ang susundo sa kanya sa airport. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kuya Zoren, patapos na ang party. Nagpaalam na ako sa celebrant. Halika na, umuwi na tayo. Aba naman. Ngayon pala ako nag-enjoy. Ba't nagpaalam ka na agad? Kasi nga, nakita ko medyo lasing ka na. Kanina bago umalis si mama papunta sa airport, tinawag niya ako at ibinilin ka niya sa akin. Umuwi raw tayong maaga. KJ ka naman. Ano ka ba? Susunduin nga ni mama si papa, di ba? Gusto mo abutan ka ni papa na lasing ka? Masasabon ka nun. Sige na nga. Tayo na. Nananakot ka pa. Hindi kita tinatakot. Kabilin-bili na naman ni Papa sa atin yun, di ba? Na huwag tayong iinom ng alak. Pati nga ako nakainom ng red wine eh. Nahihilo na rin ako, kaya umuwi na tayo. Sige, umis ka po na tayo. Pero pagdating sa bahay pagtimpla mo ako ng kape. Oo na. Sige na, ulit naman ito. Lasing ka na talaga eh. Kakainis naman. Sabi ng isang airport personnel, madidelay daw ang flight galing Jeddah. Nagkaroon daw ng technical problem. Aga-aga ko pa naman punta dito sa airport para sunduin ang asawa ko. Paano ba to? Mapapanis ako sa paghihintay dito.
Anong oras kaya darating ang eroplano sinakyan ni Reden? Itong isang problema pag matanda na. Ihi ng ihi. Ba, teka. Ano yun? May naamoy ako. Parang nasusunog. Sa ganitong oras ba ng gabi may nagsusunog ng basura sa aming mga kapitbahay? Naka, aba, larito sa loob ng bahay namin ng usok. Makapal na usok. Larito sa bahay namin na sunog. Oo nga, nasusunog ang bahay namin. Mildred! Mildred! Nasaan kayo? Boses yun ang apo kong si Nicole. Nicole! Nicole! Makapal lang usok dito sa loob ng bahay. Nasaan kayo? Nicole! Makaligtas kaya si Lolo Ador ang tandalawa niyang apo sa naganap na sunog? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion upang lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Chester John Singyan, Ras Jusen, Bobby Cruz, Princess Cadavona, Olive Madridejos, Susan Robles, at si Lionel Benjamin sa papel na Ador. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Buyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mainit na huling kabanata ng kasaysayang ito. Gusto nyo tabunan na kami sa hukay? Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, May Pangako ang Bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Gusto nyo tabunan na kami sa hukay?
dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Nicole! Nasaan ka? Andiyan na ako! Huwag kang matakot! Nariyan na ako! Ito na ako. Nasaan ang kuya mo? Nasaan? Ito po siya. Kahit po anong gawin ko, ayaw magising. Umuungon lang. Halika. Bilisan mo. Ang dami kasing nainom. Oo, pagtulungan natin. Opo. Bago tuloy ang mapuno ng usok ang buong bahay. Dali po. Lolo, tulong tayo, Lolo. Bilisan po natin. Kuya! Kuya, ano ba? Gumising ka. Andito na tayo sa may pinto. Makakalabas na tayo. Kunti na lang. Ito, bubuksan ko ang pinto. Mauna ka. Hilahin mo sa paa. Itutulak ko naman dito sa may ulo. Sige pa. Kaya malapit na tayo makalabas. Nalalayan dito sa ulo mo. Bago bumagsak ang ulo ng kuya mo. Tulungan niyo yung mag-lolo! Tulungan mo! Pasensya ka na, Mildred. Delayed ng mahigit 2 oras ang schedule ng pagdating namin sa airport. Oo nga, Reden. Inip na inip ako eh. Pero mas mabuti na rin ang nangyari. Na-detect agad ang technical problem ng eroplano nang mag-stop over kayo sa Hong Kong. Kung hindi baka kung ano pa nangyari. Nasa inyong dalawa, hindi mo kasama. Nasa party sina Nicole at Soren nang umalis ako sa bahay. Mag-aalas 2 na pala. Sigurado, himbing na ang tulog ng dalawang yon pagdating natin. Aba, Mamang driver, bakit madaling araw na matraffic pa rin? Ma'am, may sunog yata. Ha? Oo nga, parang may sunog na. May mga sirena ng bombero ko naririnig. Tag-araw na naman ho, sir. Usong-uso na naman ang sunog. Sinabi niyo pa, Manong. Kailangan konting ingat. Sabi nga, manakawan ka na ng 10 beses, huwag ka lang masunugan. Malayo pa ho ba dito sa inyo, sir? Medyo malapit na. Pagkanan sa kantong yan, tanaw na. Reden, tingnan mo Parang sa lugar yata natin yung sunog. Ha? Baka isa sa mga kapitbahay natin. Ang mabuti pa, bumaba na tayo rito. Bitbitin na lang natin ang maleta mo. Bigla akong kinutuban, Reden. Malakas ang habog ng dibdib ko. Mga bumbero! Yung kabilang bahay bombay na ng tubig bago pa madamay! Lumayo! Ano mga bumbero na baka marino? Layo! Sandali lang po! Bakit po? Bakit nagasunog? Ano kayo ayusin nyo? Mildred! Naku! Diyos ko! Ang bahay nyo! Bigla na lang nagliyap! Ang mga anak ko! Mildred, huminaw ka! Nangyari sa mga anak ko! Hindi na mga anak natin nasa loob! Pati si Itay! Sorry! Nicole! Mga anak ko! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Papa, Mama, Salamat, ligtas kayo, Nicole. Isang kapitbahay natin na nagsabi sa amin, nakalabas daw kayo bago tuluyang natupok ang bahay natin. ligtas nga po kami. Pero si Lolo,
Si Lolo po, Mama. Nicole. Nabagsakan siya na nagbabagang kahoy. Diyos ko. Malapit na nga kaming makalabas sa may pintuan. Nang biglang bumagsak ang isang nagliliyab na kahoy. Tinamaan si Lolo. Nasaan ang lolo mo? Ha? Inaasikaso po siya ng mga nurse at doktor. Matindi po ang sunog niya sa likod at mga braso. Diyos ko. Kawawa naman si Lolo, Papa. Anak, totoo bang ang lolo ninyong nagligtas sa inyo ng kuya mo? Opo. Kasi bagsak po si Kuya sa kalasingan. Naparami ang nainom niya sa party. Nasaan ang kuya mo ngayon, Nicole? Nasa emergency room rin po. Marami rin siyang paso sa katawan. Kasi hinila lang namin siya. Iyak din po siya ng iyak nang malaman niyang si Lolo ang sumaklolo sa amin. Tayo na. Dali. Gusto ko makita ang lolo ng kapatid mo. Bakit ba hindi ko makontak ang telepono ni na Mildred? Bira. Sa cellphone ko nga siya tatawagan. Hello, Ate Patricia. Bakit ba hindi ko makontak yung landline nyo? Ha? Hindi mo talaga kami makukontak. Nasunugan kami, ate. Ano? Narito kami ngayon sa ospital. Hospital? Bakit? May binasaktan ba sa inyo? Wala naman kasi ako sa bahay na magkasunog. Ay, Diyos ko. Sinundo ko sa airport si Reden. Pagdating namin, tupok ng bahay. At isinugod namin sa ospital si Itay at si Soren. Kumusta na, Itay? Ano lagay niya? Delikado ba siya? Mildred, magsalita ka. Kumusta na ang lagay ng Itay? Zorin, ba't hindi mo ko tinext na nasunugan pala kayo? Kung di pa ako pumunta sa lugar nyo, hindi ko malalaman. Pati cellphone ko. Hindi ko na nalaman kung saan napunta, RJ. Buti, yun lang mga sugat na inabot mo. Kung hindi ako sinakluluan ng lolo ko, kasama sana akong natupok ng bahay namin, tol. Ang lolo mo nagligtas sa'yo? Oo. Bagsak kasi ako sa kalasingan. Umatid kami ng kapatid ko sa party. Kahit anong gawin nila, hindi ako magising. Halo-halo na kasi ang ininom ko. May hard, may beer, may imported. Nasobrahan ako. Biruin mo. Ang lolong kinaiinisan ko. Siya pang nagligtas sa buhay ko. Sinabi ko naman sa'yo makulit lang ang lolo mo. Kasi nga, matanda na. Pero tulad ng lagi kong sinasabi sa'yo noon pa, walang lolo na hindi nagmamahal sa kanyang apo. At ngayon, napatunayan mong totoo ang sinabi ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Mildred! Ate, Ano, kumusta, Itay? Gusto ko siya makita. medyo maayos na ang lagay ng Itay, Ate Patricia. Pero nakadapa siyang matulog. Ha? Bakit? 3rd-degree burn ang mga paso niya sa likod. Nilinis yun ng doktor at tinanggal ang mga balat at laman na na-damage. Naka-IV siya. Doon na rin idinadaan ng kanyang antibiotic. Ano ba nangyari? Bakit nagkasunog? Kasalanan ko po, tita. Anong kasalanan mo? Kasi nga po nalasing si Kuya Soren. Oh. Nanghihingi siya sa akin ng kape. So nag-init ako ng tubig.
Nakatulugan ko na siyang naging sanhi ng sunog. Sabi ko nga, buti na lang at nagising ang lolo nila. Kung hindi, 3 sana silang kasamang naabo, kasama ng bahay namin. Lolo, muntik nang natupad ang kahilingan mo. Dapat nabubulok na ako sa ilalim ng hukay. Lolo, patawarin niyo po ako sa mga nasabi ko sa inyo. Sorry po talaga. Pinagsisisihan ko po na sinabi ko yun. Kayong mga kabataan, wala kayong respeto sa matatanda. Kaya nagagalit ako sa inyo. Kasi dinadaan-daanan niyo lang ako. Para kayong walang nakikita. Nakapagdaramdam yun sa mga katulad ko. Kaya sinasadya ko ring ilisig kayo. Para maramdaman ninyong akong lolo ninyo ay buhay pa at nangangailangan ng inyong pansin. Katulad ng pagpapahalagang iniukol ko rin sa inyo nung kayo'y mga sanggol pa. Lolo, nung kayo ni Nicole ay parehong maliit pa. Malakas pa ako noon. Tuwang-tuwa ako. Laalagaan kayo. Kayo ang muling nagbigay sigla sa buhay ko. Pero nang magsilaki kayo, parang baliwala na ako sa inyo. At lihim ako nasasaktan. Lolo, sorry po. Naging insensitive po kami sa damdamin nyo. Naging selfish po kami ni Nicole. Wala na ang bahay na ipinundar ko. Sabi ng papa mo, magpapagawa siya ng bago. Kami naman ng tita Patricia mo, nag-usap na kami. Paglabas ko dito sa ospital, sa kanya na ako titira. Lolo, wag po. Ang gusto ko po doon pa rin kayo sa amin. Gusto ko po kasama pa rin namin kayo. Kung iiwan nyo kami, paano pa kami babawi ni Nicole sa inyo? Paano pa namin masusuklian ang ginawa ninyong pagliligtas sa amin? Hindi nyo na ba kaiinisan ang pagpapansin ng isang matandang katulad ko? Hindi na po, Lolo. Alam na po namin ang aming obligasyon bilang apo. Kaya huwag kayong aalis sa pamilya namin. Nakikiusap po ako. Ngayon pong natauhan na kami ni Nicole, sama-sama po tayong tatanaw sa masayang pangako ng bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapudutan ng magandang aral sa buhay, pinamagataang gusto nyo tabunan na kami sa hukay. Samantala, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Ang mga nagsiganap ay sina Russ Juzan, Bobby Cruz, Chester Jan Singan, Princess Cadavona, Olive Madridejos, Susan Robles, at si Lionel Benjamin sa papel na Ador. Dinapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Sanog. Superbisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta. At sa direksyon ni Maynard Landicho Jr.
Ito pong muli ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo. Muli po namin kayong hahatdang ng isa pang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.